Matapos akusahan ni Ramil Madriaga bilang bully noon sa law school si VP Sara Duterte, bumwelta naman ngayon ang bise. Pati ang palasyo binira. Nasa frontline na balitang yan, Myron Enriquez. Sayan, pag-usapan kasi si Madriaga naman po yung nagbunyag yan, ano. Pumalag si Sara Duterte diyan kasi inakusahan siyang bully, no? Kasi bully daw siya noon sa law school, no? Kasi kung titingnan po natin, si Sara talaga mayabang, kasi siyempre may posisyon yung kanyang tatay noon sa gobyerno, eh. 'Di ba? Siyempre mayabang ka, gano'n talaga 'yan, 'di ba? Bully daw siya. Kung titingnan po natin yung nasa affidavit po ni Madriaga, naniniwala po ako dun. Naniniwala po ako dun, mga pre. Kasi, tingnan nyo yun si Sara, may sheriff na sinuntok, nagbanta, mayabang, angas-angas, di ba? Kasi may mga bodyguards. So, kung titingnan po natin yung mga yun, mga pre, tumutugma po dun sa sinasabi ni Madriaga. Bully. Tapos yung grades mo mataas, sasabihin mo mataas, tapos bully ka. Paano nangyari yun? May bully po bang mataas yung grades? May ganun ba? Ang alam ko, pasang-awa yan. Di ba? Pwera na lang kung binayaran. Ha? Para magmukhang mataas yung grades. Pwera na lang kung ganun. Hindi ko alam kung posible yun sa panahon nila. Ang panahon ng tatay niya, matagal na kasi yun, eh. Baka maliit pa siguro ako nung nag-aaral pa yan si Sara Duterte, no? Pero na lang kung pwede yun sa panahon. Kasi ngayon, bawal talaga ngayon. Sa kinalakihan ko po, bawal talaga. Diba? Kahit pa underground, magpadala ka ng pera, bawal talaga yan, no? Iwan ko lang noon, kasi wala pa namang social media noon. TV pa lang. Ngayon kasi, iba na ngayon. So, pero na lang kung ganun. Diba? Padulas. Hindi ko sinasabing ganun nga yung ginawa ni Sara. Pero posible. Okay? Posible po. Niyayabang mataas yung grades tapos bully ka. Ano yun? Ha? Ano yung katangahan na yan? Sige, tuloy pa po natin, mga pre. Ayan, bago po pala tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. At syempre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo dyan. Sana po yung supportahan yung ating mga social media accounts. Okay. Sara was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Violent to other students and not good to schools. Diba? Violente ka na nga, tapos sasabihin mo, good ka sa school mo. Mataas yung pinag-aralan mo. I mean, grado, di ba? Posible yun. Wala pong bully na mataas yung grades. Di ba? Violente ka. Sa pagiging anak mo, anak ka ni Digong, nanunto ka ng sheriff sa Davao. Ano yung tawag doon? Nagbabanta ka kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady, kay Martin Romualdez. Anong tawag doon? So, tumutugma po doon sa statements nitong si Madriaga. Diba? Tapos si Sara ngayon, ayun dito, no? Pumalag sa akusasyon ni Madriaga tungkol sa pag-aaral niya ng batas. Sige, panoorin natin to. Tuloy natin. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sara received passing grades despite Okay. Pwede pala sa panahon nila. her poor academic performance. Okay. So, may padulas. Kung ganun. Diba? Kung ganun nga, may padulas. Mapera sila eh. Posible nga yun mangyari, mga pre. Diba? Kasi politician yung tatay niya eh. Maliit pa siya no, nag-aaral pa lang ng law. Kasi paglaki niya, pag siya naman yung tatakbo, may ipapakita siya sa publiko na may pagyayabang. Pero kung ikaw ay pinadulasan mo lang naman yung tao para magtumaas yung grades mo, nakakahiya yun. At halatang halata naman po talaga natin na weak po si Sara, mahina po yung kukote. No?
Mahina po. Alluding po yung pag-iisip ni Sara Duterte. Kaya kung papaniwalaan ko po, ilang porsyento ba kay Ramil Madriaga versus Sara Duterte? Para sa akin, 90% kay Madriaga. 10% po kay Sara Duterte. Ano po yung percent na yan? Kung saan po yung paniniwala ko, ganun po yun. Okay? Tuloy po natin. Hirap umano sa pag-aaral at bayolente sa mga kaklase sa law school si Vice President Sara Duterte. Ayan. Nako, paano ngayon to kung may isang kaklase ni Sara Duterte noon na lumabas ngayon? Baka mamaya malaman natin na sa mainstream media may biglang magpakilala, lumabas na ako po ay kaklase ni Sara Duterte noon. Ako po ay kanyang binubuli. Mahina po talaga yan. In case lang naman, di ko naman sinasabing meron nga, no? Pero baka may lumabas. Bigla nating mabalitaan. Putang ina, may lumabas nga. Totoo nga. Diba? Baka ilang araw lang ngayon, makita natin sa mainstream media. Ang title, kaklase ni Sara Duterte lumabas na. Nilaglag si Sara. Binuli ni Sara Duterte noon, lumabas na. Atay tayo dyan. Baka may ganon. Atay, nako. Abangan natin. Abangan natin at kaabang-abang to. Hindi yan ang binasang affidavit ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga sa House Committee on Justice kahapon. Ayon kay Madriaga, sinabi yan ng dating propesor ng BISE. Ayon kay VP Sara, sa lahat ng kasinungalingang ibinato sa kanya ng aniyay bagsak sa bar at kidnapping suspect na si Madriaga sa aniyay mini-trial ng House Justice Committee, pinakapinalagan niya ang sinabi nitong kinailangan niya ng tulong para makatapos sa law school. Sariling sikap daw siya sa pag-aaral at hindi nakiusap sa propesor dahil madali lang naman daw makapasa. Graduate Wala kayo doon. Hirap ka nga sa English. Pagpasa pa kaya dyan, mahirap kaya yung law. Pag-aaral ng batas. Law. Mahirap po yun. Diba? Buti nga tayo. Ano lang tayo no? Yung iba, kahit nga teacher, mahirap po yan. Diba? Batas pa, pag-aralan. Ang ina. Tapos si Sara Duterte pa yung pinag-uusapan natin dito. Wala na. Finish na. Tweet daw ang BISE noong May 2005 at nag-bar exam Setyembre ng taong din yun. Bagay na siya raw ang unang gumawa sa San Sebastian Recoletos College of Law. Naipasa niya raw ang bar sa grade na 80. Dagdag pa ng BISE. Bakit mo hindi ilabas? Ikaw lang makakaalam yan ilabas mo. Hindi naman malalaman ng publiko yan. Ikaw lang makakaalam yan. So, pwede mo namang ipakita sa publiko, yabang mo. Diba? Ito yung grades ko. Ito yung grades ko. Pero, pabor pa rin ako. Nandun pa rin ako sa kay Madriaga mga pre. Kasi, si Sara Duterte, mukhang wala talagang alam pagdating sa batas. Diba? Puro kayabangan yung sinasabi sa kanyang mga sa interview niya, di ba, kayabangan. May mga butas po talaga. Pero kung ikaw ay isang lawyer talaga na hindi ka marunong manuhol para lang makapasa, mag-iingat ka sa mga pananalita mo. Hindi ka padalos-dalos. Pero dito kay Sara Duterte, padalos-dalos, nagbanta, di ba? Nagmura-mura pa. Tangina, hindi maganda yan. Kung matalino ka talaga, hindi mo gagawin yun. Pero halata na po. Alam na natin, kahit i-deny pa yan ni Sara Duterte. Naniniwala pa rin ako kay Madriaga. Kailanman ay hindi siya nasangkot sa gulo o inireklamo ng kapwa estudyante. Sabi ni VP Sara, si Madriaga at ang mga ani ay kakampi nito sa Kamara ay malayo raw sa kanyang kakayahan. Nakakakuha raw kasi ng resulta ang BISE kahit counting effort lang. Ang yabang, ang yabang. Samantalang sila ay hindi man lang daw makabuo ng kapani-paniwalang kasinungalingan, lalo na ang sumunod sa batas. Hindi sila makabuo ng kapani-paniwalang kasinungalingan. Tapos yung kampo nyo kayang bumuo ng kapani-paniwalang kasinungalingan katulad ng pulburon video. Okay, sige. Gets ko na. Kabisi
at korupsyon lang daw ang kayang gawin ng komite sa kanilang tinawag niyang mini-trial. Dapat daw tandaan na puno ng alegasyon ng panunuhol ang una niyang impeachment case at hindi raw ito naiiba sa ikalawang impeachment case niya ngayon. Sagot naman ni House Justice Committee Chairperson Jervin Luistro, dumalo na lang si VP Sara sa pagdinig para mailatag ang kanyang ebidensya. Oo nga, dapat dumalo ka na lang. 'Di ba? Dumalo ka at ang maipakita mo kung gaano ka katalino. 'Di ba? Kasi wala daw, yung mga nandyan sa House of the Representatives, wala lang daw yan kay Sara. Mataas yung tingin ni Sara Duterte sa sarili niya. Ay, dumalo ka, sagutin mo. Patunayan mong abot hanggang kalawakan yung utak mo. Pero naniniwala ako dito na si Sara Duterte matalino lang yan sa imahinasyon niya, sa mundo niya. Pero in real life, reality, wala po, boba. Weak. I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Pinuna rin ng bise ang kabiguan ng administrasyon na tugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin hindi dahil sa kakulangan ng resources kundi dahil sa pamumulitika para maiwasan ang accountability sa aniyay pinakakorrupt na budget sa kasaysayan ng bansa. Mataas bilihin. Yung kamatis nga dito sa amin ngayon, 10 piso lang yung kilo. Kamatis Pero normal po, nasa panahon ng giyera, magtataas talaga yung bilihin. Diba? Normal yan. Kahit sino pang maging presidente ng Pilipinas, hindi, tataas at tataas talaga, basta may giyera. Pero ngayon po, unti-unti namang bumababa na yung bilihin. Yung kamatis ka dito, 10 piso lang eh. Maliliit. Pag malalaki, 20. Umahal pa ba yan sa inyo? Tangina. Hingin nyo na lang kaya. Limusin nyo na lang. Bumuelta yan ang Malacanang. Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. Hindi ka pala nag-aaral sa Sara Duterte eh. Yan kasi eh. Sumisip-sip ka kasi sa professor mo daw. Kaya pumasa ka. Mag-aaral ka kasi. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Kakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. Tangina yan, nakakahiya yun, no? Walang alam. Sabagay, naniniwala ko wala talagang alam si Sara Duterte. Kasi nung nasa Hague po siya, tinanong siya nung nag-interview sa kanya, ano pong komento mo, ma'am, sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Sabi niya, ay wala akong alam. Ano kasi doon? Araw dito, doon gabi. Sasagot pa lang para ng baliw. At huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Sa pagdinig kahapon, pinababalik ng Commission on Audit ang 73 million pesos na pondo ni VP Sara noong 2022. Ito'y matapos pagtibayin ng COA ang Notice of Disallowance na inisyu dahil sa maling paggamit o paglabag sa Joint Circular. Nag-issue rin sila ng Notice of Disallowance sa OVP para sa kabuang 375 million pesos na confidential funds sa unang 3 quarter ng 2023. Para kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, dahil sa mga developments na yan, malinaw na may probable cause o sapat na basihan para umusad ang impeachment sa usapin ng maling paggamit ng bise sa confidential fund. Yung po nga finding of probable cause on the basis of confidential funds misuse, tingin ko po... Alam nyo, kahit mali yung paggamit dyan sa confidential funds na yan, kung ipapabalik nyo yan, hindi ibabalik ni Sara Duterte yan, kahit alam niyang mali siya. Misuse, di ba? Maling paggamit. Hindi niya ibabalik yan kasi pag once ginawa niya yan, mapapahiya siya sa mga sumusuporta sa kanya.
Kasi pag nagbalik ka, ibig sabihin guilty ka. So, ang gagawin na lang niyan, kahit alam niya sa sarili niya na may kapalpakan siya, hindi niya gagawin yun. Di ba? Wala siyang ibabalik. Para hindi siya masiraan sa mga supporter niya. Kasi may balak pa nga sa 2028 eh. Oh, ganun yun. Publish po yun kahapon, no? So, una, mabigat ho talaga yung finality po ng COA finding, no? Kung saan pinapasoli na po mismo ang atin pong pangalawang Pangulo ng 73 million pesos doon po sa 2022 confidential funds, no? Dahil po sa maling paggamit. No? Sa April 22, ang susunod na pagdinig ng komite. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. April 22, sana Sara Duterte dumating ka na. Patunayan mo yung katapangan mo dyan sa House of the Representatives. Diba? Dyan mo ilabas yung mga depensa mo. Wag sa media, wag sa mic. Mic lang, yung kaharap mo. Tapang ka dyan, sagot-sagot ka para kang baliw. Umarap ka para pakita mo sa taong bayan kung ano yung totoo. Pero kung guilty ka, syempre hindi ka magpapakita. So kayo, ano reaction niyo dito mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga reaction dyan. Ay, naantok pa ako. Mga kanya-kanya ninyo yung reaction. Comment nyo po yan. So ayan, move to tayo sa next topic natin mga pre. Ayan pag-usapan po natin ng kaunti itong si Tiangco. Ayan no evidence in Madriaga claims. Why roll yun, ito, no evidence daw po. Yung mga claims ni Madriaga laban dito kay Sara Duterte. So atin po itong bigyan ng reaction. Alam naman po natin itong si Tiangco, himudpwet po ito kay Sara, no? So panoorin po natin ang video ito. Isa pa, yung kay Madriaga, wala namang ebidensya, di ba? Di ba ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Eto nga kasi, si Madriaga ay kilala ni Sara Duterte. May mga ebidensya. Diba? May mga ebidensya yan na si Madriaga ay bagman ni Sara Duterte. So kahit walang ebidensya yon, dahil bagman nga, diba? Dahil bagman nga, papaniwalaan ng batas yan. Bagman ka, ikaw yung nakakaalam sa diskarte nitong amo mo. Ganun yun. Diba? So okay lang sana kung gawa-gawa lang ni Madriaga yung sinasabi niyang bagman siya. Hindi eh. May mga ebidensya, may mga videos, may mga pictures na itong si Madriaga talaga ay, diba? Dikit nitong si Sara Duterte. So, malamang maniniwala po ang publiko dito sa mga pasabog ni Madriaga. Dahil nga, diba, bagman, dikit. Ito si Tubi Tiangco talaga, wala. Isa pa to no? Isa pa to, tagapagtanggol din na magnanakaw to. Diba? Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Ang inang yan. Totoo, kailan ka pa nagsabi ng totoo? Kailan? Yan ang tanong natin, kailan pa ba ito nagsabi ng totoo itong si Tubi Tiangco? Wala kahit isa walang katotohanan yung mga pinagsasabi mo yun. No, lahat, pabor lang sa isang tao, pabor lang sa kawatan. Diba? Hindi ka naman DDS ka eh. Huwag kang magkunwari independent ka. Si Tubi Tiangco po, DDS po ito. Halatang halata naman eh. Diba? Madami ayaw kay VP Sara. Yun. Madaming ayaw kay Sara Duterte. Madami takot kay VP Sara. Takot? Walang natatakot kay Sara Duterte. Ang nakakatakot lang po kapag siya ang naupo bilang presidente. Alam niyo bakit? Mahina kasi si Sara. Dito mahina. Ang nakakatakot diyan, mahina ang magpapatakbo ng bansa. Wala, babangga tayo sa bato. Laglag tayo sa bangin. Damay-damay yan. 'Di ba? Pero sa ngayon, hindi pa naman siya presidente. Walang natatakot yan. Ang kinatatakutan lang ng mga Pilipino,
kapag siya'y naupo kasi laglag talaga tayo. Nalaglag na nga tayo sa panahon ni Digong. Mas lalo pa dito kay Sara. Laglag talaga. na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya eh. Di ba hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Ano kasi, may issue nga sa panunuhol. Bakit mo papatakbuhin sa 2028 kung may issue siya sa pagbabanta, panunuhol, paggamit ng maruming pera? Kung gusto niyang tumakbo, harapin niya muna tong problema na to, yung impeachment. Kapag nalusutan mo to, pwede kang tumakbo. Ganun lang yun. So anyway, yun lang naman yung ating reaction dito. Hindi ko napahabain pa mga pre, no? Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating reaction ngayon, ayan kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. So, yan, may TikTok, Facebook po tayo. Ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. Magandang gabi, magandang araw po sa iyo lahat. Kita-kits po sa susunod na video po natin.